Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, on diary entry number 1194, July 13, 1937, Jesus has given me light as to how I should behave toward one of the sisters who had asked me about many spiritual matters concerning which she had doubts. But basically, this was not the question. She only wanted to find out my opinion in these matters in order to have something to say about me to the other sisters. Oh, if at least she had repeated the same words that I had spoken to her without distortions and additions. Jesus put me on my guard in respect to her. I resolved to pray for her because only prayer can enlighten that soul. Ngayon, binigyan ako ni Jesus ng liwanag kung paano ako dapat kumilos sa isa sa mga sister na nagtanong sa akin tungkol sa maraming espiritual na mga bagay, tungkol sa kung saan siya ay may alinlangan. Ngunit karaniwang hindi ito ang tanong. Gusto lang niyang malaman ang opinion ko sa mga bagay na ito para may masabi tungkol sa akin sa ibang mga kapatid na madre. Okay, inulit man lang niya ang parehong mga salita na sinabi ko sa kanya nang walang mga pagbaluktot at mga karagdagan. Iniingatan ako ni Jesus bilang paggalang sa kanya. Napagpasyahan kong ipagdasal siya dahil tanging panalangin ang makapagbibigay liwanag sa kaluluwang ito. Mga intriguing mga intriguing sisters. Maraming ganyan. Mararanasan natin yan. Especially if we are leaders. Halimbawa, coordinator ka. O ako, for instance, formator na po. May mga doubtful sa mga sinasabi sa'yo at tatanungin ka ng mga bagay-bagay to test kung hanggang saan ang alam mo. Minsan nga yung mga tanong, ano lang naman no? Matanong nga lang para lang i-destabilize ka, no? Kung halimbawa nagtuturo ka, agawin yung attention mo, ganun. So, hindi maganda yung layunin ng pagtatanong. At sa bahaging ito, no, hindi totoo sa kalooban ng madring ito yung kanyang mga tinatanong o sinasabi kay Faustina tungkol sa mga bagay. Talagang para lang sa siraan, napaka negative ng kanyang dahilan. Pero kita mo yung patience ni Faustina. Ang sabi lang niya, ipagdadasal ko ang kaluluwang ito. Maraming mga karanasan nga akong ganito, no, katulad ng sabi ko kanina, bilang isang formator. At talagang sa una po, masakit yan eh. Tatamaan ng tatamaan ng ego mo, tatamaan ng marami, no? Basta, hindi magiging maganda ang pakiramdam mo. Naiinis ka. Minsan baka nga papatulan mo pa, no? Especially if you are a coordinator or if you are a formator, no? Isipin mo, ano ba yung motive mo for teaching? Bakit ka nagtuturo ng mga bagay-bagay tungkol sa spiritual na ng bagay? Mahirap to kasi mga bagay na tinuturo naman natin, di naman yan nakikita. Kailangan mo lang maramdaman. Personal experience ba? Tapos, syempre, minsan, hindi mo naman talaga alam
ang mga kasagutan sa mga specific na bagay. Paano, paano tayo magre-react, no? Paano natin sasagutin? Kapag talaga namang absurd yung question, huwag mo nang sagutin kasi paulit-ulit lang. Halimbawa, no? Tapos tinitest ka lang. Huwag mo nang patulan, kumbaga. Pero kung tingin mo, valid naman yung question. Pero kahit valid ang question, it was meant to destroy you. Sagutin pa rin. And then at the end of the day, pray for the soul para magkaroon siya ng kaliwanagan. Kasi yung pagkatao niya napupuno ng kasinungalingan. Kasi nga, negative yung intention niya. Medyo may kadiliman. Now, prayer for that person, intended for that person, wawasakin ito yung bang shield na bumabalot sa kanya kasi definitely they are shielding themselves, no? Kasi it's dangerous to do this, to ask thing from a concerned person tapos gagamit ko sa hindi mabuti. No? Sasagutin pa rin, pero ipanalangin kasi yung panalangin, alam mo ba yung yelo na nakabalot sa isang bagay? Kapag in-expose mo sa mainit na lugar, nalulusaw ang yelo para lumitaw yung tunay na itsura ng isang bagay. So, ganun ang ginagawa ng ating panalangin. Kung may cobweb na bumabalot sa pagkatawa ng isang tao na pinapanalangin natin sa pamamagitan ng ating fervent na pananalangin, basta fervent, no? Makita mo, gumuguho yung foundation ng kaluluwang ito, yung bumabalot na kadiliman sa kaluluwang yon, yung kadiliman unang-una na nawawasak. No? Kung kaya yung kanyang pagkatao, yung kanyang kaluluwa, spirito, magiging maliwanag. Lalabas yung lalabas yung pangit na intensyon, no? At para bang walang magagawa yung kaluluwang yun dahil kasi pinanalangin mo na linis, no? Wala siyang magagawa kundi iproklama ng tama ang mensahe, no, ng ating Panginoon. Kung kaya kahit hindi intrimitida, no, yung bang tatanong sa'yo para lang sukatin ang ano mo, alam mo. Praying for a certain person removes the cobwebs, no? Kung may mga bumabalot yan, mga sapot-sapot, ibig sabihin madumi yan, no? So yun, nawawala, na-extinguish sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating panalangin. Especially if the prayer is the Divine Mercy Chaplet. Ito na, marami na tayong karanasan, no? Ang ginagamit nating prayer, intention, syempre magdadasal ka muna ng Divine Mercy Chaplet, tapos intention mo yung babaeng halimbawa, no? Yung isang tao na gustong sumira sa'yo, yun yung i-intention mo. And the effect, mararanasan mo na parang wala nang gusto kumontra sa'yo. Parang ganun, no? Anyway, because your intention is positive and the intention was only to remove the cobwebs, the cobweb that is bumabalot ng cobweb na bumabalot sa isang pagkatao. Pag yan ay natanggal sa pamamagitan ng panalangin mo, specifically ng chaplet mo, nagkakaroon ngayon ng kaliwanagan yung taong yun. Nagkakaroon ng change of heart. Yun nga lang, hindi natin yan nakikita kasi physically. Pero, mapapansin mo talaga yan. Ah, especially if you have prayed, yung detached ka sa kanya, malayo ka. No? Makikita mo, iba na yung magiging pakikitungo niya. Because definitely, the cobweb that is encircling, o yung cobweb na bumabalot sa taong ito, siya na, yung shield na yan,
na siya na. Kaya wag nating ah wag nating panghinayangang ipagdasal ang mga kaluluwang may mga hindi mabuting intensyon sa atin. Kahit na alam mo na sinusukat lang ang kaalaman mo, kahit alam mo na wala naman, wala lang makapag ano lang, tanong lang yung taong to, wala naman. So, kahit ano pa ang reason, pray for that person and you will see the result. Ang ating Panginoon ay pumapanig lagi sa katotohanan, sa katarungan, pumapanig lagi siya dyan. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na sila mahal ng Panginoon, of course. Dahil nga pinagdasal mo siya sa pamamagitan ng chaplet, ang nagbabago naman sa kaluluwa ng taong ito ay yung Panginoong Yesus pa rin. Siya pa rin ang nagtatanggal ng sinasabi kong pabog sa inyo. Siya pa rin ay nakapanginibabaw. Siya pa rin ang nagbibigay ng paliwanag. So prayer is equal to light. There is light in our prayer. At yun ang hindi natin dapat kakalimutan. Yun yung kahalagaan ng pagbubasa. Okay, so medyo malakas din naman ako ganun. Paglaban na